po sa bawat isa sa atin. Sige po, malapakan po natin ang Panginoon. So, nasa-series po tayo ng giving. Last Sunday, yung ating naging preacher ay si Pastora Casey na patungkol sa giving. At natunghayan natin doon sa 2 Corinthians chapter 8 at nakarating tayo doon sa chapter 9 na kung saan kung paano magbigay ang Macedonian Church na sa pagkakat nakaranas sila ng paghihirap at paghihikahos, bukas palad pa rin yung kanilang kamay para sa pagkakaloob sa ating Panginoon. Amen! So isang napakagandang halimbawa na dapat na ginagaya o sinusundan ng Kristiyano. Pagamat ganun yung naranasan ng mga taga-Macedonia, nandun pa rin yung bukas ang kanilang palad, bukas ang kanilang puso sa pagbibigay, pagtulong para sa gawain ng ating Panginoon. So, pagbibigay naman po ay hindi lamang yan sa pera o pananalapi, kundi pagbibigay mo din ng time, ng talent mo sa Panginoon, ay isang bagay din po yan ang pagbibigay. Yamang bawat isa po sa atin, ina-receive na natin yung binigay ng Diyos. Sabi po doon yung greatest gift ng Panginoon, walang iba kundi si Jesus na nag-ari ng buhay sa iyo at sa akin. So kung ang Diyos, ibinigay niya ang buktong na anak niya, tayo pa kaya ang hindi magbigay sa Panginoon? Amen. Sino tayo para hindi tayo makapagbigay naman pabalik sa ating Panginoon? So, tunghayan po natin ang ating topic patungkol po sa giving. At matatagpuan ang ating teksto sa Lucas chapter 21 verses 1 to 4. At nilagyan ko po itong tema na kung saan giving that pleases God. O yung pagbibigay na nakalulugod sa ating Panginoon. Kasi minsan po baka yung pagbibigay natin ay hindi pala nakapagbibigay ng lugod sa ating Panginoon, kundi pang sarili lamang natin. Tandaan po natin na lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating sinasabi, lahat ng ating ipinibigay dapat nakakalugod sa ating Panginoon. Amen? So, basahin po natin sa Lucas chapter 21 verses 1 to 4. So, may lamang to. Kaya alam ko po na hindi niyo ako tutulugan. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? May lamang po ito. 4 na verse lang po ito. Sabi dito sa verse 1, sundan niyo na lamang po sa ating screen. Nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Verse 2, nakita din niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa sa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob, ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga silita. So, ano ba yung giving o ano ba yung pagbibigay? Sabi po dito, so yung giving is a privilege and responsibility for those who have received from God the gift of eternal life. Sabi po doon, yung pagbibigay natin ay isang pagkakataon o privilege at isang responsibilidad para doon sa mga tumanggap, sa mga Kristiyano na tumanggap ng buhay na walang hanggan mula sa ating Panginoon. So, tayo pala na kapag tumanggap sa ating Panginoon at nagkaroon na ng buhay na walang hanggan, privilege na ito sa atin. Sabi nila, pagdating po sa pagbibigay, ano daw yan, sensitive daw yan. Pero naniniwala po ako na spiritually mature na tayo pagdating sa pagbibigay at pagkakaloob natin sa ating Panginoon. Hindi na tayo natitisod. Manapanong araw, nung hindi pa tayo kumikilala sa Panginoon, amen. Nung hindi pa tayo Kristiyano, maaring nasasabi natin nung unbeliever pa tayo, nakakarinig tayo na, ay yung church na ganito, na born again, laging may bigayan doon. Maaring minsan naiisip natin na ano ba yan? Pera-pera na lang po sa church na yan. Katulad ngayon, meron tayong pinapagawa na Temple of God. Di ba? Pero para sa iba, sa unbeliever, ano ba yan?
pera-pera na lang yung samahan na yan. Pero para sa atin po, ito ay privilege at responsibility natin sa Panginoon bilang mga mananampalataya ng ating Diyos, bilang mga nakareceive ng eternal life. Amen. So ano po bang sabi? Giving is expression of worship and devotion to God. Nag-i-express pala siya ng pagsamba natin sa Panginoon. Amen. Kaya nga din na, kung sumumpa tayo, binigay natin yung dagas na pagsamba natin. Sabi po doon, nagbibigay siya ng worship sa ating Panginoon, na devoted tayo sa ating Panginoon. Amen. Expression pala yan ng worship natin sa Panginoon. So ano pa po? Sabi doon, giving is not throwing money, time, skills, talent away. It is sowing. Ang pagbibigay natin sa Panginoon ng pananalapi, ng oras, ng ating mga talento ay hindi pagtatapon. Ito pala ay paghasik. Amen. Naghahasik tayo na isang araw makikita natin yung outcome ng ginawa natin na paghasik. But depende po yan sa size na ibinigay natin. Di po ba sabi ko, ano yung tinanim mo kung gaano kaliit, gano'n yung makukuha mo. Kung gaano kalaki, gano'n din po yung makukuha mo. Pero meron pa rin po bonus sa Panginoon. Sabi noon, kung yung binigay natin ay papalitan ng ating Panginoon, ang ibibigay pa niya, siksik, liglig at umahapaw. Amen. Sabi ng ating Diyos. So, yung ating palang pagbibigay sa Panginoon, hindi pagtatapon ng pera, hindi pagtatapon ng oras, hindi pagtatapon ng talento, kundi ito'y paghasik, pagtatanim, na kung saan tayo din po yung aani. Amen. So, balikan po natin yung ating pong teksto sa Lucas chapter 21. Nandiyan pa po ba kayo? Sabi sa verse 1, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyanan nito sa templo. So, pag pala tayo ay nagkakaloob sa ating Panginoon, di lamang ng pananalapi, nag-o-observe pala ang ating Panginoon. Ano yung reason ng Lord kung bakit nag-o-observe siya? Kasi tinitingnan niya sa ating puso, ano yung response nito sa ating puso. Nagbibigay ba tayo dahil lang sa gusto natin? O nagbibigay tayo dahil tayo ay pinagpala na ng ating Panginoon? O nagbibigay tayo dahil mahal natin ang Panginoon? Amen? So sabi ko doon, nakita niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Sa ano po kasi, sa Bible, kung titingnan po natin ang halaga ng kusing na ito po ay 128 denaryo na kung saan isang araw na sahod ng isang tao. Isang araw na sahod. Sino po dito nagtatrabaho? Si Pastor Casey, magkano po yung isang araw if you don't mind? Kung di mo mamasamain, magkano isang araw mo? Yun. Minimum na po yun. So, 700. So, sabihin na natin na yung time na yun, yun lang yung pera ng babaeng balo. 700. 2 kusing. Kasi sabi doon, ang equivalent ng 2 kusing na yun ay isang araw na sahod ng tao. So, maaari niyang yung pera na yun, pwede na ibili ng bigas. 10 kilo, 20 kilos, pwede niyang ibili. Bili niya ng ulam. Sapagkat, kung tutuusin po, yung babaeng balo dito na ating pong pinag-aaralan, siya po ay balo. Ibig sabihin, namatayan na siya ng asawa. Wala na siyang asawa. At hindi rin nabanggit ng Biblia kung ang balong ito ay mayroong mga anak na siyang mag-aalaga sa kanya. Hindi po nabanggit. Pero, kung titignan natin mabuti na yung hawak niyang pera, pwede naman niyang gastusin yun. Pwede naman niyang lustayin yun para sa sarili niya. Wala naman akong asawa. Sino magtatrabaho para sa akin? Wala akong anak. Nabibili ng mga gamot ko na pang maintenance.
Di po ba? Pero, ibinigay ng babaeng barong ito, ipinagkaloob niya. So, makikita po natin doon sa ating chapter na ating binasa, the contrast between of the two givers. Yung kaibahan ng dalawang nagbigay. Amen. So, kung dito sa New Testament, merong dalawang phases ng two givers, meron din doon sa Old Testament. So, tingnan po muna natin sino ba ito. Alam ko, kilalang-kilala niyo ito eh. Sige, tingnan po natin. So, taga muna. The contrast between the two givers, the rich people represent wrong motives. Pero, hindi natin sinasabi na lahat ng mayaman ay mali ang motibo sa pagbibigay. At yung poor widow, sabi po doon, a poor widow represent right motives. At hindi naman din po natin sinasabi na lahat ng balo, na lahat ng mahirap ay tama ang motibo. Amen. Hindi natin sinasabi. Pero, dito po sa tagpong ito, makikita lang po natin na nagre-represent yung dalawang givers na ito kung ano yung makikita natin sa kanilang character sa pamamagitan ng pagbibigay. So sa Old Testament, makikita po natin na mayroon ding dalawa na tao na nagbigay pero magkaiba ang motibo. So tingnan lang po muna natin sa Genesis chapter 4, 3, and 7. So sabi po doon, sa Genesis, dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. So si Cain, siya yung panganay na anak ni Eva, ni Adan. Andiyan pa po ba kayo? Rin, pakibalik mo muna. So naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. So ibig sabihin, si Cain ay magsasaka. So next verse, kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. So pwede po ba natin tandaan yung salitang panganay? Pag sinabing panganay, ibig sabihin kung pinaka-the best, pinaka-maganda, class A. Amen. Yung panganay sa kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Hindi yung buto ang ibinigay, kundi sabi po doon yung pinakamainam na bahagi, yung class A. So ano yung trabaho ni Abel? Siya po ay pastor. So dito makikita natin yung dalawang pagbibigay o paghahandog sa Panginoon. Si Yahweh ay, ano po sabi? Nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. So sa tingin natin, bakit kaya nasiyahan si Yahweh sa handog ni Abel? So balikan po natin. Diretso muna natin rin. Sa verse 5. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. So yung ibinigay na handog ni Abel, sabi po doon ay nasiyahan si Yahweh. Pero pagdating kay Cain, ano po sabi? Hindi kinalugdan ni Yahweh. So ano yung contrast doon? Ano yung pagkakaiba po doon? Si Abel po ay nagbigay ng pinakamainam, pinaka-the best, class A na handog sa Panginoon. So hindi na natin maituturing yun yung kanyang hinandog eh. Maging yung kanyang buhay, kanyang lakas sa Panginoon. At alam niya na yung pagbibigay na niya na yun, ang hahandugan niya ay hindi basta-basta. Amen. Ganon din po sa pagbibigay at pagkakaloob natin sa Panginoon. Hindi basta-basta, hindi tira-tira. Maaring yung kay Cain, ay, yan lang yung natira doon sa inano ko, ito na lang ibibigay ko sa Diyos. Hindi po yun ang hinahanap ng ating Panginoon. Sabi niya, hinahanap niya yung pinaka-the best na kung saan mapiplease natin ang Panginoon. Kung matatouch natin ang puso ng Panginoon sa ating
nagkakaloob sa Kanya. Dahil napakahalaga po sa Diyos, yung ipinibigay natin. Pero mas mahalaga yung puso natin sa pagbibigay. Ano ba yung reaction nito? Ano ba yung motibo nito? So ano pa po yung kasunod? Ngunit hindi niya pinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. So, imbis na magpakumbaba si Cain, sabi po doon, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa galit. Parang nagmaktol pa ito. Imbis na nagpakumbaba siya sa harapan ng ating Panginoon. So, sabi po doon sa verse 6, kaya sinabi ni Yahweh, ano ikinagagalit mo? Cain, bakit ganyan ang mukha mo? So dito po sa pagbibigay, doon sa Luke 21, nag-o-observe ang Panginoon. Hindi lamang po doon sa time na yun, kundi sa atin, sa mga ibinibigay natin sa ating Panginoon. Totoo ba ito sa puso natin? Genuine ba ito sa ating mga puso na ipinagkakaloob natin sa ating Panginoon? Amen. Verse po, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang, ano sabi doon? Magsaya. Dapat kang magsaya. Sabi po doon, kung masama naman ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kaya nga sabi nga po ng Peter, 1 Peter 5:70 po ba, doon ay maatungal at naghahanap siya ng masisila. Kailangan mapagtagumpayan mo ito, sabi ni Yahweh. So dito po, makikita natin yung dalawang contrast ng dalawang nagbigay o nagkaloob sa ating Panginoon. So bumalik po tayo doon sa ating chapter, sa Luke chapter 21. Sinabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa sa kanilang lahat. So makikita po natin na palagay na natin last na mali na niya yun, pero ipinagkaloob niya sa Panginoon. Hindi lang naman about sa money. Kung hindi, yung time po na ito, crowded ng tao, ang Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, isa siya sa nandoon para makinig ng pagtuturo ng ating Diyos. So, ibig sabihin, hindi lang pera ibinigay niya, maghihintay niya sa dinami-dami ng tao na nakikinig sa ating Panginoong Jesus nandoon siya. At alam niyo po, sa dinami-dami din ng taong nandoon, i-describe ng Bible, ang mga mayayaman, ang mga Pariseo, ang mga Saduceo, nandoon, pero nag-iisa siyang nakita ng Diyos. Bakit? Dahil meron siyang tamang puso, tamang motibo sa pagbibigay niya sa Panginoon. Amen? Sa dinami-dami ng tao po ng kapanahunan na yun, nakita siya ng ating Panginoon. Kaya nga po, totoo yung sinasabi ng Biblia na wala tayong maililihim sa ating Diyos. Nalalaman niya yung ating puso, nalalaman niya yung ating motibo, nababasa niya yung ating pag-iisip. Amen? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Sapagkat, sabi sa verse 4, sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob, ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Alam mo po, pagka mayaman siguro yung joy at yung hope nila, parang sa sarili na lang nila yun ano po. Kasi syempre, nasa kanila na yung lahat ng bagay, mabibili nila yung gusto nila. Mapupuntahan nila yung bansa na gusto namin puntahan. Makapagta-travel sila around the world. Ano po, kumbaga yung pagbibigay ng mga rich people dito po sa binabasa natin ay hindi na ganun kahalaga, hindi po tulad ng isang babaeng balo na kahit isang sentimo napakahalaga. Napaka-value sa kanya po. Pero kapag mayaman ka, hindi ko naman po sinasabi na lahat ng mayaman ay gano'n. Ang ibig sabihin po natin na kapag ang puso mo talaga, sabi nga po, di ba,
sa Matthew 6:21, kung saan naroroon ang iyong yaman, naroon din ang iyong puso. Amen. Kung ang itinuturing natin yaman ay pagpapadami ng pera, which is hindi naman masama, na kung ang motibo natin para sa gawain ng Panginoon. Pero, kung iba ang motibo natin, pagpapadami ng pera, nandoon yung yaman mo, nandoon yung puso mo. Amen. Kaya nga sabi ko, nasa yaman, nandoon ang yung puso. Kung ang yaman mo si Kristo, nasa principle ka ni Kristo. Amen. Nasa umbrella ka ni Kristo. Nasa presence ka ni Kristo. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? So dito po, makikita natin na ang pagbibigay ng babaeng balo ay nagmamanifest ang kanyang dependence upon sa covenant niya para sa Panginoon. At alam niya na ang kanyang ipagkakaloob na pagamat huling sentimo na niya yun, alam niya na ang Diyos ay hindi siya pababayaan. Lahat ng kanyang pangangailangan ay ipagkakaloob. Hindi na siya nag-alinlangan, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras na ibibigay ko ba ito? O ipangbabayad ko sa miracle. Bibigay ko ba ito? O pambibili ko ng ulam? Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi pa may nagtanong sa Panginoon, yung buwis, kanino dapat ibigay? Kay Cesar ba? O kay Kristo? Ano ang sagot ni Jesus, ating Panginoong Jesus? Ibigay ninyo ang para kay Cesar. At ibigay ninyo ang sa Diyos para sa Diyos. Amen. Points to ponder natin, what kind of giving pleases to God? Number 1 po, doon sa ating binasa. So verse 1 and 2, sabi doon, heart giving is what matters to God. Yung pagbibigay natin sa Panginoon ay mahalaga ito sa ating Diyos. Amen. Example, kapag tayo po ba nagbabayad ng miracle, yung taga-kolekta, di ba wala naman siyang pakialam kung masaya ka o galit ka sa pagbabayad mo? Tama? Wala siyang pakialam na kung nagagat ka, ba't ganito kalaki yung ano namin, yung bayarin namin sa miracle, yung bill namin. Or hindi din, o wala din siyang pakialam na, ay, ang liit lang ng bill namin, kaya masaya ako. Walang pakialam yung collector na yun, doon sa nagbabayad. Pero sabi po dito, na ang Diyos, God is more interested in the attitude of our hearts. Interesado ang Diyos na malaman kung ang ating mga attitude o ating mga puso sa pagbibigay at yung reaction natin kapag nagkakaloob tayo sa Panginoon ng ating tithes, ng ating pagbibigay ng oras natin sa ministry, ano yung reaction natin? Masaya pa tayo. Pero yung collector nung miracle or kahit yung tax collector, wala siyang pakialam kahit ano ang reaction mo. Pero ang Panginoon, interesado siya. Masaya ba tayo kapag nagkakaloob tayo sa Panginoon? Or nanghihinayang tayo, naku, laki ng tithes ko, 100,000. So, interesado pala ang Panginoon. Kaya sabi doon, heart giving is what matters to God. Mahalaga siya sa Panginoon. Kung ano yung reaction natin, kung ano yung nilalaman ng ating puso pagdating sa pagbibigay natin sa ating Panginoon. Amen? So, huwag natin gayahin yung mayayaman na tinutukoy dito sa Luke chapter 21 na yung bahagi lamang, maging kay Cain, yung bahagi lamang yung ibinigay, hindi yung the best para sa ating Panginoon. So, pangalawa, bilis natin. Oras na ba? So, pangalawa po natin, heart giving is sacrificial. So, sa verse 3, sabi po doon sa 3, ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong yon ay naghulog ng higit kaysa sa kanilang lahat. So, sacrificial po talaga yung pagbibigay natin sa ating Panginoon. Kung kinakailangan yung pangmerienda natin, kung kinakailangan natin ibigay
ipagkaloob sa Panginoon, ipagkaloob po natin. Kung kinakailangan buong maghapon nandito tayo sa church para sumamba sa Panginoon. Ay, parang nalungkot yung mukha nila. Buong araw nandito tayo sa Panginoon. Gawin po natin. Amen. Alam mo, kaunti. Kaya nga po sabi, sacrificial. Yung pagbibigay sa Panginoon. Yung inaangkin mo na para sa'yo, ibibigay mo pa para sa Panginoon. Kaya po, sacrificial. Ang ating Ama, ibinigay ang kanyang anak, sacrificial din po yun. Unconditional pa. Hindi nang hinayang. Tayo pa po kaya yung nanghinayang? Konting oras, konting pananalapit, konting pagtulong sa ating kapwa. At sa last verse po, number 3, surrendering every part of our hearts. Sa verse 4, sabi po doon, sapagkat bahagi lang, hindi nila kailangan ng kanilang pinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Lahat ng nasa kanya ay binigay ng balong ito. So huwag na po tayo nang magtira ng para sa atin. Ibigay na natin lahat para sa ating Panginoon. Ang ating buhay, ang ating lakas, yung mga takot natin, ibigay natin sa Panginoon yan. Yung mga pag-aalala natin, ibigay natin sa Panginoon yan. Surrender po natin yung every part ng ating mga puso. Pagkatakot, alinlangan, kaguluhan, pagkalito, ibigay po natin sa Panginoon. Surrender po natin. Bakit? Susuklian po ng Panginoon yan. Ng ano po? Ng kagalakan, ng kapayapaan, ng pag-ibig, lahat na po. Sabi nga, name it. Sabihin mo na lang. Kapalitan. At depende pa rin po siya. Depende pa rin po yan sa heart of faith natin. Sa pananampalataya natin. So doon sa dalawang kusing, ano yung echo nito? Yung echoes ng 2 points sa ating buhay. Na kapag pa nagbigay tayo sa Panginoon, nag-e-echo ba yung binibigay natin? Bibigay ba ito ng impact sa mga kapatid, sa mga kasama natin sa buhay, sa mga leaders, sa mga lingkod ng Panginoon? Nagbibigay ba ito ng echo? Yung kusing. Namin po yung hindi lang literal na kusing yung binabanggit po dito. Kundi pagbibigay natin ang buhay sa ating Panginoon. Totally surrender dapat tayo pagdating sa ating Panginoon. Amen. Diyan po ba kayo? So, tanong, ano po yung nagiging echo kapag tayo nagbibigay sa ating Panginoon? Nagiging kalakasan ba ito ng ating kapatid? Na-encourage pa ang mga nakakakita nito? Na ipapadama pa ba natin yung pag-ibig natin sa kapwa, sa ating mga kapatiran? Ano po yung echo ng 2 coins sa ating mga buhay? So, sabi po doon, alam ng Diyos yung ating mga puso at nakikita ng Diyos yung ating mga motibo. Katulad ng 2 tao na nagbigay sa ating binasa sa Luke chapter 21. Na ang isa ay bahagi lamang at isa ay buong buhay. At lahat na inaari niyang kanya, ibinigay niya para sa Panginoon. At maging sa atin din po, ibigay natin yung the best natin. Ano yung the best natin sa Panginoon? Kapag sasamba tayo, ibigay natin the best food natin, the best na pananamit natin sa ating Panginoon. Yung the best na oras sa pagdidevotion, pagbabasa ng kanyang salita. The best time para sa panalangin sa ating Diyos. At yung the best na pagtulong natin, hindi lamang sa ating mga kapatiran, kundi po sa mga kakilala natin. Sa mga nakakasama po natin. Yung
bibigay natin sa Panginoon, it's not matter po yan na kung malaking amount yan or maliit. Bagamat merong principle si Lord sa Malakay 3:10, pero mas mahalaga pa rin po sa ating Panginoon, bukod doon sa nakakasunod tayo sa 10% o pagbibigay natin sa Panginoon, mahalaga din po na ayos yung ating puso pagdating sa pagbibigay. Amen. Nasusunod mo na yung principle ng Lord, nagagalak pa yung puso mo sa pagkakaloob. Walang kasamang panghihinayang, walang kasamang, bakit ba kasi dapat gano'n nila yung binigay ko baka gastusin lang ni pastor yan Amen. Baka gastusin lang ng mga leaders yan Pag kaloob tayo sa Panginoon, huwag na natin isipin. Tayo mag-isip ng mga hindi magandang kaisipan. Amen. Dahil mapalad po tayo, meron tayong lingkod ng Panginoon na hindi siya after sa pera, kundi after siya sa Lord. Amen. Kaya yung trust, dapat meron tayo sa isa't isa. Yung trust po yung pagtitiwala natin sa isa't isa. Hindi pwede yung si pastor lang yung magka-trust sa akin, pero ako walang trust sa kanya. Amen. Binibigyan ko siya ng trust, pero siya hindi siya nagbibigay ng trust sa akin. Hindi tama yung ganon. Dapat yung magbibigay, give and take. Give and take po siya. Amen. Baka masabi, mas mapalad yung nagbibigay, pero hindi sinabi na hindi mapalad yung tumatanggap. Sabi po daw, mas mapalad. Amen. So, purihin natin ang Panginoon sa kanya pong mga salita na nga po, ito ay makapagbigay ng malinaw na kaisipan po sa ating pagdating sa pagbibigay natin ng Panginoon, ng ating pananalapi, ng ating oras, ng ating kalakasan sa Panginoon, ng ating buhay sa ating Diyos. At patuloy po na sinisigurado ko po na magbibigay ang ating Panginoon kapag tama ang puso natin, tama ang ating motibo sa pagbibigay. Pagkakaloob natin sa Panginoon. Ang lahat ng bagay na nasa atin, hindi lamang po monetary, pagkakaloob natin sa ating Diyos. Hindi din po yung pagbibigay natin ng buhay para sa Kanya. Sabi nung balo nung, ipinagkaloob lahat. Bigyan natin lahat, huwag na tayo magtiran para sa atin. Kasi pag nagtira pa tayo ng para sa atin, sabi doon, parang ninanakawan natin ng Diyos dahil hindi natin binibigay ng buo-buo sa Malakias 3:10. Amen. So maraming salamat at purihin po ang Panginoon sa umaga ito. Encourage ko lamang po sa atin. Gayahin natin si Abel, gayahin natin si yung babaeng balo, hindi pinigay nila yung the best nila sa Panginoon. Walang pag-aalilangan, walang panghihinayang, ipinagkaloob nilang lahat na iyon para sa ating Panginoon. At ano po yung kapalit nun, equivalent nun, nalugod ang Panginoon. So nais po ba natin na malugod ang Diyos sa ating mga buhay? Ipagkaloob natin kung ano yung para sa Diyos. Amen. So sabi ko po, nakikilan yung aking mensahe. At purihin po natin Panginoon at maraming salamat po natin natin Diyos sa ating Diyos. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay.